Magandang araw mga lods. Ayan, dito tayo ngayon. Samantalahin na natin to habang hindi pa tayo pinapaalis dito mga lods. Ayan. Nataliano, di ba sabi ko part 1. Yung medyo sabi ko nga, pero hindi ko na tinuturing na bad news yun mga lods. Normal yan sa buhay ng tao. Pag hindi ka nakaranas ng problema, ibig sabihin may problema mga lods. Oh, alam nyo ba kung sino yung mga hindi na problema, di ba, no? Siyempre, yung mga tawa ng tawa, delikado yun mga lods, di ba, no? So ngayon, sasabihin ko sa inyo yung itatopic natin, yung sabi ko na good news mga lods. Ayun, ganda ng garden natin mga lods. Kaya ano muna tayo mga lods, intro muna tayo mga idol. Let it hang, hang. Ayun mga lods, magandang umaga, magandang araw sa inyong lahat, ano? Ayun, gaya na sabi ko kahapon mga lods, meron akong yun, kasi kahapon, di ba, no? Bagamat sa akin, hindi ko tinuturing na masamang bagay yun, kasi normal yan sa tao mga lods, magka-problema. Dapat ganun tayo. Yung, ako, marami nang dumaang mabibigat na problema sa akin, kaya ano lang yan, kumbaga, parang gawin na lang nating normal. Habang buhay tayo, may pag-asa. Yan. Alala ko tuloy yung pari na nangangaral eh. Hindi tumatama yung mga nanguhula sa sinasabi niya. No? Ayun na natin yan. Ngayon, mga lods, kahapon, although kahapon ko to, tapos kanina inulit ko lang. Kinonfirm ko, may ako sa inyo, yung pagkagaling ko kasi, di ba, nag-vlog kagad ako. Ayan. Nagano kagad ako. Tapos in-upload ko na. Ngayon tinignan ko to mga to. Ayan. Tanyo yung mga yan. Ano sila? May magandang balita mga lods. Alam nyo kung ano yung magandang balita? Buksan natin yung niya. Yung kanyang fugad mga lods. Ayan. Buksan natin. Ayokong i-cut to kasi para maging laging normal yung natin. Ayan mga lods, tingnan nyo yung mga alaga natin. Ako, 4 pala mga lods. Ibig sabihin, yung 4 na sinasabi kong itlog, nakakala ko 3 lang. Tapos ang tingin ko noong una, 2 lang napisa. Napisa niya pala lahat mga lods. Ayan. Sa mag-iibon, yan yung pinakamasarap na pangyayari. O nangyayari minsan. So yan, kung ano man yung mga problema natin, pagamat tayo, di ba, dumadanas ng ganun minsan. Tapos nag-iibon tayo, yan, naging problema natin yung pwesto. Ayan, nakita natin, dun lang sa 2, good na ako mga lods eh. Masaya na tayo ron. Ayan, binaba ko sila. Masaya na tayo ron. Tapos, naging 4 pa mga lods. Ayan, di ba, no? Ang bilis pala lumaki na ito kasi first time ko to mga lods eh. Kaya yung mga may kakatel dyan, pasensya na mga lods ha, baka maging masyadong exaggerates yung mga sinasabi ko Pagpasensya nyo na ako kasi natutuwa lang ako. Kasi kahapon ko nakita to eh. Sabi ko, 4 pala to. Sabi ko, so yung yung medyo siyempre, pagdating ng araw, aalisin na natin. Although, hindi naman kasi ililipat lang naman natin sila sa bubong. Ang pinaka main problem ko talaga, yung panggastos. Yun lang naman yun. Yung gagastos yung gagawa. Kasi hindi biro. Paggawa lang ng akyatan tsaka pagbutas, gastos na mga lods. Nagawa tayong daanan, yung aviary pa. Di ba, no? Yan, isi-secure nating mabuti yan kasi mahirap eh. Nasa bubong, sabi nga ni Densky, lods, yung namamaril. Yan, ako sinasalig ko sa Panginoon yung ganyan. Sawayin siya, di ba, Sawayin siya sa ginagawa niyang kalokohan. Although, naman siguro, baka nakita niya na parang nahalata niya, kaya parang na rin. Kasi hindi lang dito yung suspect ko eh. Kasi dito, meron akong 2 suspect doon sa pamamarin. Meron pa malayo kasi nakikita ko rin yun eh. Malayo. Kaya kasi malakas yung gamit niya.
Yung ano eh, yung banggitin kasi baka mamaya nanonood siya eh, ano. Wala tayo masyado ebidensya mamaya, madali tayo. Bayaan natin sila. Ako, ang ano ko naman sa lahat ng bagay, ang nag-iingat ang Panginoon. Kasi siyang mela lang yan eh. Lahat ng bagay na nakikita natin, gawa ng Diyos yan. Kaya isalig natin dun yan. Kaya ako, di ko na masyadong na ano. Ang dapat ko lang gawin, mga lods, ano siya, pag inumpisahan ko yung sa taas, although medyo matagal pa naman, pero kung magkakapera ako, hindi ko pa inaalis dyan, nire-ready ko na mga lods. Diba, no? Iniisip ko na kahapon yung mga materialis na matagal masira. Kaya lang, sabi ko parang wala naman. Meron, matagal masira, pero mahal. Matagal din dukutin sa bulsa yun, mga lods. Yung screen na maabot ng 10 years, pag nasa loob yun, hindi nababasa. Pero pag nababasa yun, swerte ka pag umabot ng 3 to 4 years yun. Pero gayon pa man, kung ganun umabot, payag na ako eh. Kasi di ba, alis naman na tayo talaga sa lugar na to eh. Pagdating ng araw, no, kung kalooban ng Diyos, ano. Yun, yung plano ko dyan, ano, habang ano pa, inano ko na, nakausap ko na si Commander, na kinukondisyon ko na. Siyempre, katulong natin sa buhay si Commander. Tapos, yung pinantangan ko kahapon, medyo waiting, pero sana patuloy-tuloy niya yung pinapagawa niya para makakuha tayo ng ano, no? Panggawa dyan kasi, ano yan, medyo mabigat-bigat yan, mga lods. Doon sa hagdan pa lang, ano eh. Tapos bubutasin, sabi ko, gastos na kagad eh. Hindi ka naman kasi siyempre, bibila akong yero, ano? Hindi mo pwedeng baklasin kagad dyan. Nandun pa yung ibon natin. Akin yero yan mga lods yung nilagay ko dyan. So mahirap. Kailangan bago. Magkano yung pinakamulang yero ngayon na hindi mo na maiksi kasi gagawa lang akong daanan. Siguro pinakamura na 500. Bibili ako mga kahoy. Sabihin mo na gagastos ako sa kahoy. Baka pinakamura na yun. Mga 800 o 1K. Di ba, no? Baka hindi lang kasi hagdan eh. Gagawa akong hagdan mga lods eh. Hagdan? No, sa hagdan pa lang todas na. Kahit kahoy yun, mahal pa rin yun. Tapos yung ano pa, yung frame nung ano, yung sa bubong. Kaya dyan pa lang sa hagdan mga lods eh, ano na, may gastos na tsaka yung takip ano. Wala pa yung aviary, daanan pa lang yun mga lods. Diba no? Kaya yun talaga yung ano, medyo pinoproblema ko kasi hindi man dapat problema to kung kaya yung nakaraan, ano, na-drain lang ako kasi yun eh. Gaya ng sabi ko, nabanggit ko nga kay brother yun eh. Ayoko na i-discuss dito kasi ano. Kaya willing naman siyang pautangin. Kaya lang ako mga lods ano eh. Hindi ako nasanay ng gano'n kasi ano eh. Nasasanay ako na kung ano yung nasa akin, nakukontento ako. Ganun ako mga lods. Kahit sa pagkain, sabi ko nga sa inyo eh. Diba? Yung matatandaan nyo. Pag nandito ako sa bahay at wala akong tanggap, kung ano yung nandyan, hindi ako naghahanap kahit sanay akong kumain ng masasarap mga lods. Kasi pag may trabaho ako, ano yan, niyayaya ko si Commander na kain tayo sa ganito, ganyan. Kasi karapatan natin yun kasi wala naman tayong pinaperwisyo, diba? Kung kumain man tayo ng gusto natin, wala tayong napeperwisyo, ano? Kain kami ni Commander, yun. Minsan napapalaki yung gastos namin, no? Sabi niya, napagastos namin. Ang sagot ko, okay lang yan. Deserve naman natin yan, sabi ko. So yun, ano, pag may kayod, ano. Kasi minsan ako, mga lord, ano ako eh, freelancer ako eh. Kaya sa meron sa wala ako. Tsaka ayoko nang maglalayo, sa edad ko na to, ayoko nang maglalayo mga lords. Dito lang ako. Ngayon, pag sa bahay ako kontento ako. Sabi ko sa inyo, itlog lang at saka kamatis. Katalo na yun. Hindi ako demanding na tao. Kasi ako marami akong nakakasamang tao. Yung tirang ulam ayaw nang kainin. Sabi ko, sela naman ito. Kahit gano'ng kasarap yan, mga nakakatrabaho. Ano ang siselan? Ako mga lods, wala akong selan. Yeah. So sa madaling salita, kung nagluhuman ako nung araw, siyempre, tsaka kung nagluhuman ako nung araw, ano yun? Wala man akong pinerwisyon tao. Kung may binili man ako na yung iba, tingin nila parang luho, pera ko yun eh. Karapatan ko yun. Tsaka hindi man ako bumibili na hindi ko kailangan. Diba, no?
Minsan gusto ko rin, hindi ko masyado kailangan. Gusto ko, binibili ko, pera ko naman yun eh. Kaya lang, minsan sa punto, gaya ngayon, dumarating yung nagigipit ka, yan, gaya, nagkagera. Ayoko na i-discuss dito yung mga lods eh. Ano yun, kami isipin nyo, nagpaparang awa ko, hindi mga lods. Kinikwento ko lang, kaya lang ayoko nang ikwentong buo, Ang sa akin, hinahanapan ko ng solusyon. Kaya yan, ito lang ang problema sa akin eh. Pag may ganyan na sitwasyon, binanggit mo na pag humingi ako ng hanggang October, maximum na yung October, September, Hindi na ako mapakali niyan. Naghahanap na ako ng paraan. Maya. Kung sanang, yung kagaya nung katatapos yung nagtrabaho, dahil kung nun eh. So, may sobra akong pera, talagang kayang-kaya. Parang kibit balikat ko lang, baka pagkasabi nung tao, kinabukasan, titirahin ko na yun eh. Sa ngayon, hindi ko magawa mga lods. Kasi, wala tayong ngayon. Di ko alam kung paano ko itatawid sa inyo. Basta na-drain ako kasi yung gera na yan. Yung mga dapat kaming bayaran, hindi ko nabayaran. Dahil sa gera na yan. Di ba, dahil sa gera na yan, kaya kahit malayo, apektado tayo eh. Na hindi dapat ibitaw yung pera na ibitaw natin. Kaya hindi naman ako nanlulumo sa gano'n. Normal yun sa tao. Nakakausap ko si Commander, sabi ko, siya, usapang mag-asawa, sabi ko, ganito, ganyan. Payag naman. Kaya lang, siyempre, hindi naman agad-agad yun. Tapos sabi ko sana, pag nagpapagawa sa akin, waiting kasi yung may pinapa-order sa aking materialis Miyerkules o Huwebes magkikita kami sa congregation namin ayun, doon ko palang o-orderin yun, kaya tatakbo pa ng susunod na linggo yun pag medyo matagal ang deliver mapepending pa, papalo pa ng April. So siguro mga bandang April pa lang ako makakagawa. Anong petsa pa lang ngayon mga lods, kaya hindi ako mapakali. Ganun ako eh. Lagi ako maakyat, pinag-aaralan ko na baka i-drawing ko pa to mga lods eh. Pag din-drawing ko to, ipapakita ko sa inyo kung paano yung sistema ng design na gagawin ko dyan. Para may idea kayo. Na pag dumating yung panahon na di natin masabi, na ganyan ang mangyari sa inyo, huwag naman sana, alam nyo yung gagawin. Huwag kayong masiraan ng loob. Kasi yan pag nasiraan ka na ng loob, wala na. Hindi ka na makakapag-isip ng tama. Di ba, Wala ka ng diskarte. At ang totoo niyan, mga lods, hindi lang yung aviary yung pinoproblema ko. Ayoko na lang i-discuss dito. Talagang kumbaga sa nadaga na ng bato o naipit, yan Hindi ako makagalaw. Nag-aantay ako na, kumbaga. Nag-aantay ako rescuer para sikotin yung bato para makaalis ako, gano'n. Gano'n yung sitwasyon ko ngayon. Kaya hindi ako nawawala ng loob, mga lods. Lalo na, tayo mga lods. May Diyos tayo sa buhay. Pag may Diyos ka sa buhay, ano man ang dumating, kaya yan. May katulong tayo dyan, mga lods. Siyempre, si Kristo yun, di ba, Kaya yun lang to nakadagdag lang sa akin itong aviary, pero bukod doon may mga sunod-sunod nga ako pag nagkakaroon ng problema, patong-patong talaga mga lods ayoko naman magreklamo, di ba, yung iba kasi nagreklamo sa Diyos, ayoko yun. Ang hinihingi ko kung paano ko malalagpasan, di ba, ganun lang yun. Bigyan ka ng lakas ng loob para malagpasan mo yan. Huwag tayong hihingi na, bakit ako pa, ganun, Kasi gusto mo, kapitbahay. Pag naman kapitbahay, naaawa ka, kawawa naman, yan. Naaawa ka, pero pag sa'yo naman sasabi mo, bakit ako pa? Pag hindi ikaw, kapitbahay yun, mga lods, Di ba, Ganun yan, Kaya yan, kaya lagi tayong positive. Alisin natin yung negative kasi pag naunahan ka ng negative, wala na, puro negative na may isip mo.
Tapos magagalit ka na. Yung mga, alam mong may mga pakana niyan, magagalit ka na. So ito natutuwa ako kasi iniisip nila magagalit ako. Yung nakikita nila para pa akong masaya. Yun ang ano. Kaya lang, huwag kang aasa na mawala galit ng mga yan o inis. Lalong may inis ang mga yan. Una, tuwan-tuwa sila, di ba yan? Buti nga sa'yo, mga ganun mga tirada niyan eh. Tapos nakita, hindi ka nag-ano, parang magkasundo pa. Ganun. May inis na naman sa'yo yan. Hahanap na naman ng ibang paraan na ikagagalit mo. Ako naman, hindi ko pinapansin yan. Kasi, yung mga lods, ito para sa atin na rin. Kasi, nasa ibunan tayo. Dama yung ibunan natin sa problema. Ganito, pag may mga ganyan sa paligid nyo, ignorin nyo. Kasi ganito, hindi makakatulong sa buhay natin mga yan. Walang may tutulong yung mga yan ganyan. Ganyan tao, wala. Sabi ko nga dito sa yung dumating, na kumpare ko rin naman yan, yung may-ari niyan. Nung pinasa niya sa isa, ayun. Pero bago dun, kumpare ko, sabi ko, dito pare, sabi ko, kasi dati rin siya nakatira dito Isa kaming malaking tropa dito, pero ngayon, sabi ko, pare, isa na lang ang pinagkakatiwalaan ko dito sa lugar na to. Sabi niya, ano ba? Ayun, kinuwento ko. Yan, hindi ko na dapat ikwento sa inyo kung bakit. Kasi may pangyayari dito na talagang napagkaisahan talaga ako. Pero ako, hindi ko niintindi yun. Huwag niyo lang ako saktan di ba? No? Kasi lang naman yan Sabi nga, ang pusa, mabait, sinasampal-sampal mo, pero pag mo yan, nangangalmot yan. Nangangagat yan. Mas matindi rabies niya sa aso. Di ba, no? Ganun lang yun. Pero ayoko mangyari sa buhay ko yun. Kasi naman yan. Lalo na may edad na tayo mga lods. Yun, ang buhay, dapat ini-enjoy. Enjoy mo lang. Kasi minsan ganito mga lods. Ang problema, dadaan sa'yo. Hindi mo alam i-handle, yun ang sisira sa'yo. Di ba, no? Ganun yun mga idol. Kaya, ba't ba tayo napunta ron mga lods? Dahil sa ipunan natin, nadamay. Ang problema na madamay pa yung ipunan. Pero okay lang yun. Lipat na tayo mga lods. Punta tayo sa So ngayon, may isang gabi, si Mark Jillion. Basta yung taga basta si Mark na taga Mark John yata. Yung taga Angono Rizal yan. Alam na niya kung sino siya. Tumawag sa akin to. Ito nag-message. Mag-aalauna na ng madaling araw mga lods. Nasa pahiga na ako noon. Tapos kung tapos pahiga na ako. Kapapatay ko lang computer na yun Umakyat na ako. Yun, nakita ko yung message niya. Nangungumusta. So, tinanong ko. Sabi ko, Lods, mukhang nakaalis ka na. Oo, sabi niya. Yun. 1 buwan na pala. Kaso, hindi ko na na-replyan kasi nakatulog na ako. Ngayon, dito ko na lang siya, kumustahin. Di kita nasagot, Lods, ng isang araw. Kasi, madaling araw na yun So, na lang, Lods, ingat ka na lang dyan. Ingat ka na lang kasi yung trabaho ni Lods, medyo yan. Although naman ang nag-iingat lagi sa atin ang Panginoon sa dagat si Lods seaman to si Idol ingat ka na lang dyan Lods kasi ang trabaho mo wala sa lupa, di ba ako nga takot sumakay ng barko takot ako bangka nga lang pag sumakay yun nga ang motorboat, yung speedboat. Talagang sabi ko doon sa wag mong tutulinan. Di, sabi niya, pag tumaob to, sabi niya, marunong naman ako lumawi. Pero sa totoo, masarap sumakay. Pero, nakakatakot. Yan. Kaya sa iyo, Lods, na si Mark, taga Angono Rizal. Shoutout sa iyo, pati sa pamilya mo, pati sa mga kasama mo dyan, sa barko, ingat kayo dyan, kasi, delikado yung mga trabaho nyo. Tapos, yung isa naman, yung, basta mga Lods kung di ko mabanggit yung pangalan, kasi sa dami na nagsesending sa akin, si Lolo,
Si Lolo Junior medyo hindi na ganun ka ano. Ayun, sabi niya ni Lods, mag-comment ka na lang Lods ha. Sabi niya, paano yan Lods? Sabi niya, hindi pa ako nakakapunta dyan eh. Wala na. Hindi, makakapunta ka pa. Totally, sinagot kita sa comment section eh. Nireplyan kita. Makakapunta ka pa kasi ano pa naman yan. Lalo na, ako ito ha, basta buhay pa tayo. At hindi walang mangyaring pangit naman sa lugar, ano? Basta buhay pa tayo at nito pa tayo sa lugar na to. Baka nga wala pa October, nakatayo na yung aviary, pero hindi ko muna alisin yan. Hindi ko aalisin. Maaari siguro, may hagdan pa rin, paakyat, pero ready na. Siguro lalo lang ano, kung pupunta ka rito na ba, inabutan mo, inayos ko na, baka mas maganda pa. Sabi nga ni Densky, yan, si Densky, ano, yan, ganyan Lods yung ano mo, ganyan yung dapat maging, kasi ito, minsan si Densky, nangihina yung loob nito. Wala, tsaka binanggit na kita. Sabi niya sa akin, di ba sabi niya, malay mo, may ano, may binanggit siya parang ang dating eh, malay mo, mas maganda pa yan, parang ganun ang dating. So yun, ganun dapat ang kaisipan natin na pag may parang sa tingin natin pangit, di ba? Minsan tingin lang natin yan eh. Hindi natin alam. Eh, meron palang inahanda lang na mas maganda sa atin. Ganun yun mga idol, ano. Yan, mga Densky, dapat ganun ang kaisipan natin. Di ba, no? Tapos marami rin nagsabi sa akin, tuloy lang, mga Lord, sabi niya, no? Tuloy lang, Lord, sabi. Di, ano talaga? Ako, mga Lord, sa ano natin, ano? Basta ano yung may kalakasan pa tayo, di ba, no? Na andito pa tayo. Basta wala lang maging ano, kasi minsan ano, hindi natin pwedeng ipangasang araw. Pati yung bukas, di ba, no? Yung araw ngayon, tsaka yung araw ng bukas, di natin pwede ipangahas. Di ba? Kasi ano yan eh. Ako ito, totohanan. Although inaway ako noon. Inaway niya ako ng alas 3 ng madaling araw o alauna. Mga bandang alas 4 yata, nilalabas siya, patay na siya. O, pero hindi ko ginalaw yung mga Lods ha, inatake. O ilang oras lang yun mga Lods. Panahon ng pandemic yun, ako kung na-discuss ko na yun dito eh. O kaya ako masasabi ko, yung ngayon tsaka yung bukas, hindi natin pwede ipangahas. Ano yan eh. Hindi natin ano to, hiram lang to eh. Kaya ako, ang lagi ko sinasabi, kung kalooban ng Diyos, yan. Mahirap kasi, ano yan. O, ngayon, kung halimbawa, bibigyan pa tayo ng buhay, lakas, ano? Kasi kung may buhay tayo, wala tayong lakas, di rin natin magagamit yan. Ano yan, Lods? Baka nga, ano, tama si Densky. Totally, ano, pinagpaplanuhan ko, sabi ko, ganun kasi ako mag-isip eh, na aalis ako rito, dapat yung nilipat ako mas maganda. Giniba ko to, dapat ang gagawin ko mas maganda. Ganun. Nag-drawing ako mga Lods, dapat pag binura ko yan, pag gumawa ako mas maganda. Ayan, siguro, hindi na siguro hiwaga sa mga pumupunta rito na nagdo-drawing ako. Pero hindi naman tayo magaling na mag-drawing. Totally, lahat ng papasok dito, napapansin yan. Yun nga, ano yung nakakuha na ng bahay. Habang nagkukwento ka, tinitingnan niya yung mga drawing. Hindi lang niya masahin, ganda ng pagkatira. Siguro, may pagka-artist din siya. Hindi siya makatiisin, nag-drawing niya, kuya, sabi niya. Sabi ko, ako, yun, galing mo. Sabi ko, hindi, ito practice lang. Ganun yun, mga idol. Na paglipat natin, yun, yung, doon sa usong pumunta rito. Ano yun? Baka kung sakali man halimbawa, magawa ko na yun. Huwag kang mag-alala, October pa tayo lilipat. Pero siyempre, gagawin ko na yan pag may budget ako. Unti-untiin ko yan. Nag-ano lang, nag-iipon lang ako ng ano. So baka mas maganda. Although talaga hindi na baka, mas pagagandahin ko. Yan, kaya tama yan na Lods Densky. Dapat lagi tayong ano. Kasi ito minsan nag-chat-chat sa akin to eh. Ano siya medyo nangihinaan siya ng atras. Kasi ganito mga Lods nasanay kang mag-iibon. Tapos tinigilan mo bigla. Baka mamaya, ma-focus ka sa hindi tamang hobby. Diba, no? Alam mo na sa panahon ngayon, napakaraming bisyo na hindi tama.
No? Kaya ako, para sa akin sana sa inyo rin. Kesa mag-iinom tayo dyan, o hindi naman na masamang sa'yo, di mo kayo binabawalan, no? Karapatan nyo yan. Pero kesa bumabad tayo dyan, dito tayo sa pag-iibon, nakakatulong pa sa kalusugan natin. Lalo na kung matigilan mo yung pag-inom, paninigarilyo, mas maganda. Mas mahusay kasi mas parang therapy rin siya mga lods eh. Kita nyo ako, pagmasdan nyo ako, sa kabila ng nangyayari, bagamat may, siyempre, una sa lahat, yung awa ng Diyos, Tapos bukod doon, tingnan nyo, ang bilis kong kasi makita ko lang yung ibon ko. Makita ko lang. Nawawala yung bigat, may bigat ka mandala, nawawala. Siya, mabilis siyang makarelieve. Kasi mag-iibon tayo mga lods. Kung aalisin ko to, halimbawa lang kaya sa akin? Baka maburyong ako mga lods. Di ba, no? Wala kang Kasi baka nakatambay ka na lang, tapos wala kang tanggap. Ako mapagdidinig mo yung mga chismosa, tapos ikaw pinagkukwento, patay. Baka maghari-kiri ka dyan, mag-romentado ka na sa labas, di ba, no? Kaya ako, yan, sa ibunan, walang pagamat hindi ko naman sinasabing wala akong pakialam sa kapitbahay, hindi. Marunong tayo makisama sa kapitbahay. Alam nila yan. Meron lang talagang likas talagang kahit anong gawin mo, hindi marunong hindi nila ma-appreciate yung ginagawa natin. Ako pag ganyan, doon ako, dilig. Tapos tatalbusin ko yung mga yung mga halaman na pwede sa ibon. Tatalbusin ko, papakain ko, tapos i-dilig. Pakain, ganyan. Diba, no? Lalo pag may trabaho, talagang madaling araw pa lang. Gising na. So, gano'n lang nagiging rotation ko. Although, bukod pa doon, siyempre, may activities kami. Alam ni, yan. Siguro, wag mo na lang i-discuss, Lods, si Julius Canisa. Alam niya yun, mga activities namin, kasi kabrad ko yan, may mga kabrad din ako na, mga kalods natin. May mga activities kami, malapit na naman. Diba, no? Siyempre, ihiwalay natin yung, bagay, hindi naman pwedeng, kaya lang, ayoko naman na, ang topic natin dito, puro ibon, tapos biglang ang tinatopic yung pangit, diba, no? Kasi sa content dapat gano'n. Although, minsan ako, nasasalit yung mga kagaya niyan, yeah? Although, related pa rin sa ibon naman. Yung sinasabi ko, yung paggawa natin ng aviary. Kaya ganun lang ang buhay mga lods. Kaya yun, yung gusto pumunta rito, punta ka. Ang payo ko, bumili ka 3 o 4 na pares. Diba, no? Yan, yun ang pinaka-ideal. Kasi pag isa, 2, baka mamaya, kasi meron naman talaga, hindi maiwasan siya, mamatay yung isa. Kagaya yung na-deliver sa Angono, although pinalitan ko naman yun. Kasi nung bumili sa uli, pinalitan ko. Kaya lang, kung hindi ka makabalik, hindi ko lang mapapalitan yun, siyempre. Diba, kasi mahal ang pamasahe pag yun, binapalitan ko yun. Ganito yan mga lods. Pag kasi pinapakita nila yun na, nawala yung ganito. Sa makita mo, may ebidensya naman. Tsaka dito naman, alam ko naman, wala namang kalods na kalods na ganon na lolokohin ka na, namatay yung ko, Paris. Pinalitan, namatay yung wala namang ganon. Wala mo lang ako experience na ganon na na ganon Basta yung halimbawa, 1 buwan pa lang yan. Tapos nadali. So 3 weeks nga lang yung sa hindi, 2 weeks nga lang ang pagbibili ka, within 2 weeks. Pag 2 weeks, hindi nadali, wala na siyang pakialam doon. Pero tayo naman, sa kalods, namimigay nga tayo. Di ba, no? Dito nga, binigyan akong ibon dito naman tayo mga idol. So, ganun lang, lods, yung gustong pumunta rito, na gustong bumili. Ngayon, mas maganda kung marami bilhin mo para may pang-umpisa tayo agad sa taas. Di ba, no? Ang bibili ko materialis, yung matagal mabulok siguro. Kaya ko kung may ganung materialis. So, bahala na mga lods kung basta yan.
Pag nagkapera ka agad ako, umpisahan ko yan. Okay mga lods, siguro hanggang dito muna at maraming salamat sa panonood. Bye-bye.